Banana cassava rolls ang tawag ko dito sa ginawa kong kakanina ito. Grated cassava na ginawang parang suman na merong buong hinog na saba na saging sa gitna. Pwedeng panghandaan at pwede rin pang negosyo. Napakasarap nito at napakadaling gawin. Tara, gawa po tayo. Ito po ay 1.2 kilograms na kamuting kahoy. Babalatan muna natin ito at huhugasan at saka gagadgarin po natin ito. Ang sikreto po para madaling balatan ang ating kamuting kahoy ay ibababad muna natin sa tubig, ay lulubog natin sa tubig ng mga ilang oras bago po natin balatan po ito at madali na po itong balatan. Gagadgarin lang po natin ang ating kamuting kahoy. Pipiliin lang po natin ang ating gadgaran, ang pinong-pino na gadgaran para mas maganda po ang kalabasan ng ating ginadgad na kamuting kahoy. Kung iniisip nyo ay mas mabilis kung gagamit po tayo ng food processor, ay nasubukan ko na po yun pero matigas po ang kinalabasan ng aking kakanin na ito. May konting tiyaga lang sa ating paggadgad pero masarap naman po ang kakalabasan nito. Sinukat ko po ang aking ginadgad na kamuting kahoy at umabot po ito ng 4 cups na grated cassava po. Ibig pong sabihin ang 1.2 kilograms na kamuting kahoy ay naging 4 cups na ginadgad na cassava. At ilalagay lang po natin ito sa isang mixing bowl at pagkatapos ay dadagdag natin ang 3/4 cup na sugar, 1/4 teaspoon na fine salt at saka 1 cup na grated coconut. Maglalagay din po tayo dito ng 1 teaspoon na vanilla essence at pagkatapos po ay imimikos-mikos lang po ito natin sandali hanggang sa mag-will combine po ang ating mga idinagdag na mga sangkap po dito. At para ma-enhance po ang kulay ng ating cassava rolls po dito, maglagay po tayo ng food coloring na kulay green o kaya pwede rin tayo magdagdag dito ng pandang flavoring po para mas malasa po ang ating cassava rolls kapag naluto na po ito. Ituloy-tuloy lang po natin ang ating paghahalo hanggang sa maging pantay-pantay na po ang kulay ng ating mixture po dito. Pero mas mainam po siguro kung gagamitin natin ang ating malinis na kamay para mahalo ng maigi ang ating cassava mixture po dito. Pero guys, mas maganda sana kung i-comment nyo po kung saan lugar po kayo nanonood para special shoutout ko po kayo sa susunod kong video uploads. Gagamit po tayo dito ng hinog na saba na saging po dito at ilalagay po natin ito sa gitna ng ating cassava rolls. Piliin lang po natin yung saging na saba na hinog na po, wag po yung manibalang kasi wala pong lasa na mararamdaman kapag kinain na po natin ang ating cassava rolls. Ngayon naman po ay babalutin na po natin ang ating cassava rolls. Gagamit po tayo ng banana leaves na wilted o dinarang sa apoy na banana leaves para hindi po mapunit kapag ating ibinalot na po ang ating cassava rolls po dito. Sundan nyo na lang po kung paano ko po binalot ang ating cassava rolls po dito. At kung nandyan pa po kayo nanonood sa ginagawa natin, ibig sabihin lang po yan na nagugustuhan nyo po ang recipe na ito. Paki-comment nyo naman po kung saang lugar kayo nanonood para i-shoutout ko po kayo at ang lugar nyo sa susunod kong video uploads. Maraming salamat po. Guys, kung ngayon lang po kayo napadaan dito sa Dan's Food Park, mangyari po lamang na paki-subscribe po ang aking channel. Paki-click lang po ang subscribe button sa baba at pati na rin ang notification bell para palagi po tayong updated sa mga susunod kong video uploads. Kapag nabalot na po natin lahat ang ating mixture po dito ay isasalansan lang po natin ito sa isang kaldero na ating paglulutuan po dito. Isasalansan lang po natin ito ng mabuti para hindi po masira ang hugis ng ating cassava rolls kapag ito na po ay naluto na po. At maglalagay lang po tayo dito ng enough na tubig para po maluto ng mga 30 to 40 minutes po ang ating cassava rolls po dito.
Kung itatanong nyo po kung pwede i-steam lang po ang pagluto ng ating cassava rolls po dito, nasubukan ko na rin po yon, pero matigas po ang texture ng ating cassava rolls kapag in-steam po natin. Mas maganda po yung nakalubog sa tubig kapag ating iniluto ang ating cassava rolls po dito. Mga 30 to 40 minutes ay pwede na po, siguradong luto na po ito. At hito na po nga, luto na po ang ating napakasarap na cassava banana rolls o banana cassava rolls. Palalamigin muna natin ang ating cassava rolls bago po natin buksan po o itanggalin sa dahon at saka i-slice po ang ating cassava rolls po dito. Isa na naman napakasarap at certified rapsa po talaga na recipe ang nagawa po natin ngayon. At kung meron po kayong mga comments o kung meron po kayong mga request na recipe, pakipost lang po sa comment section sa baba at sisikapin natin na tugunan ito. Maraming salamat po.